Kung may isang balita ngayon na nagpapanginig sa buong Pilipinas, na nagpapatigil sa bawat magulang habang binabasa, na nagpapatanong sa bawat isa sa atin kung ligtas pa ba ang ating mga anak sa paaralan. Ito iyon, ang school shooting sa San Jose National High School sa Tacloban City. 3 estudyante ang namatay, 13 ang nasugatan. At ang mga suspek, 2 menor de edad na kapwa estudyante ng parehong paaralan. Pero narito ang bagay na nagpapabago ng buong kwento. Hindi lang ito isang simpleng insidente ng karahasan sa paaralan. Dahil ang mga baril na ginamit sa pagpatay ng 3 inosenteng estudyante, hindi ito binili sa kalye. Hindi ito ninakaw sa isang armory. Ang isa, registered sa isang pulis. Ang isa, registered sa isang security agency. At ngayon, ang buong bansa ay nagtatanong ng iisang katanungan. Ano ang mangyayari sa kanila? Noong umaga ng insidente, 2 menor de edad na estudyante ang pumasok sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ang isa, 15 taong gulang, kilala sa alias na Rod. Ang isa, 14 na taong gulang, kilala sa alias na Nash. Kapwa estudyante ng parehong paaralan. Kapwa kilala ng kanilang mga guro at kamag-aral. Ayon sa investigasyon ng Philippine National Police, noong alas 9:20 ng umaga, pumasok ang 2 sa loob ng paaralan. At nang walang sinasabi, nagbukas sila ng putok, direkta sa silid-aralan, direkta sa kanilang mga kapwa estudyante. Pero ang pinaka-nakakagulat na bahagi ng insidenteng ito, hindi ang mga suspek, kundi ang mga baril na kanilang ginamit. Ayon sa investigasyon ng Police Regional Office 8 o PRO8 sa Eastern Visayas, 2 baril ang na-recover sa loob ng San Jose National High School. Ang una, isang 9mm Glock. Ang pangalawa, isang caliber .38 revolver. At nang i-verify ng mga autoridad kung kanino registered ang mga baril na ito, lumabas ang katotohanan. Ang 9mm Glock, registered sa isang policewoman na nakatalagang opisyal sa PRO8. Ang caliber .38 revolver, registered sa isang security agency sa Cebu City. Hindi ito baril ng mga kriminal. Hindi ito baril na ninakaw sa isang armory. Ito ay mga legal na rehistradong baril na dapat ay nasa tamang kamay, na dapat ay ligtas na nakaimbak. Pero nauwi sa mga kamay ng 2 menor de edad na estudyante. Pag-usapan muna natin ang 9mm Glock, ang baril ng policewoman. Ayon sa initial investigation ng PNP, ang 14-year-old suspect na si Nash ay pamangkin ng policewoman na may-ari ng baril. Kaya ang tanong ng lahat, paano nakuha ng isang 14-year-old na bata ang baril ng kanyang tiyahin? Iyon mismo ang tanong na hindi pa masagot ng mga autoridad ng buo. Ayon sa PNP, ito ang eksaktong bagay na kanilang iniimbestiga. Pero ang isa pang detalye na lumabas ay nagpapakita kung gaano katagal na alam ng iba ang tungkol sa marahas na ugali ng suspek. Nang i-verify ng mga investigador ang social media account ng 14-year-old na suspek, nakita nila na nag-post siya ng violent videos pertaining to guns. Kasama doon, isang video ng kanyang sarili na nagpapaputok ng baril. Red flags. Malinaw na red flags. Kaya sinabi mismo ng PNP, so I very obviously red flags. So if you could, if the school authorities or anybody, we're not putting blame on anybody, but if anybody was able to monitor these red flags, this could have been prevented. Nakalagay sa social media, nakita ng mga kakilala, pero walang kumilos. At ngayon, 3 estudyante ang patay. Ngayon, pag-usapan naman natin ang caliber .38 revolver, ang baril ng security agency sa Cebu City. Ayon sa investigasyon, ang 15-year-old suspect na si Rod ay anak ng isang security guard. At ang teorya ng mga investigador, ang security guard na ama niya ay nag-iwan ng kanyang service firearm sa bahay pagkatapos ng duty. Pero hindi pa ito nakumpirma ng buo ng mga autoridad. Ayon sa Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa, Regional PIO at spokesperson ng PRO8. Allegedly, the father is an employed security guard. But sir, let's confirm that.
We still have to determine because there's a lot of information that's still coming out. Maraming detalye pa ang kailangang i-verify. Maraming tanong pa ang kailangang sagutin. Pero kahit hindi pa kumpleto ang investigasyon, isang bagay ang malinaw na ang 2 baril na ginamit sa pagpatay ng 3 inosenteng estudyante ay hindi dapat nandoon. Hindi dapat nasa mga kamay ng mga bata. Hindi dapat nasa loob ng paaralan. At ang mga taong responsable sa pag-iingat ng mga baril na iyon ay may malaking tanong na kailangang sagutin. Ngayon, pag-usapan na natin ang pinakaimportanteng tanong sa video na ito. Ano ang mangyayari sa policewoman? Ano ang mangyayari sa security agency? Una, ang policewoman. Ayon sa PNP, ang policewoman na may-ari ng 9mm Glock ay agad na inilagay sa restrictive custody. Ang kanyang designation ay tinanggal at siya ay kasalukuyang iniimbestiga ng PRO8. Pero ang tanong, sapat ba yon? Ayon mismo sa PNP, kung mapapatunayan na siya ay nagpabaya sa pag-iingat ng kanyang baril, siya ay haharapin ng mga kaso. Sinabi mismo ng PNP spokesperson, if proven that they will remiss in the custody and safekeeping of their firearms, they will be charged accordingly. At sinabi pa, the PNP will ensure that she will face whatever is necessary, whatever cases may be filed against her for infidelity in the custody of her own firearm. Ang salitang ginamit ng PNP, infidelity in the custody of her firearm, ito ay isang seryosong administrative at criminal charge. Ibig sabihin, kung mapapatunayan na siya ay nagpabaya, hindi lang siya maaring ma-dismiss sa PNP. Maaari rin siyang harapin ng criminal charges dahil ang kanyang baril, ang baril na dapat ay ligtas na nakaimbak, ay ginamit sa pagpatay ng 3 inosenteng bata. Pangalawa, ang security agency sa Cebu City. Ayon sa investigasyon, ang caliber .38 revolver ay registered sa isang security agency sa Cebu City. Ang teorya, ang baril ay ini-issue sa isang security guard at ang guard na yon ay nag-iwan nito sa bahay pagkatapos ng duty. Pero narito ang problema. Ang mga security guard ay may responsibilidad sa kanilang service firearms. Kapag nag-off duty sila, ang baril ay dapat ibalik sa agency o dapat ay ligtas na nakaimbak sa isang lugar na hindi maaabot ng mga bata. Kung mapapatunayan ang security guard o ang security agency mismo ay nagpabaya sa pag-iingat ng baril, maaari silang harapin ng mga kaso. Ayon sa PNP, patuloy nilang iniimbestiga kung aling guard specifically ang ini-issue ang caliber .38 at kung paano ito nauwi sa mga kamay ng 15 taong gulang na suspek. Ang investigasyon ay patuloy. Ang mga katanungan ay marami pa, pero ang mensahe ng PNP ay malinaw. Sino man ang responsable, haharapin nila ang kahihinatnan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga suspect mismo. Ang 2 menor de edad, si Rod at si Nash, ay agad na nahuli ng mga awtoridad. Ang 15-year-old na si Rod ay nahuli ng mga pulis sa loob ng ilang minuto pagkatapos ng insidente, habang hawak pa niya ang caliber .38 revolver. Ang 14-year-old na si Nash ay tumakas mula sa paaralan, tumalon sa pader. Pero nang malaman niyang nakita na siya ng mga tao sa paligid, kusang loob siyang sumuko sa police station 1 ng Tacloban City Police Office. Pero narito ang isang bagay na nagpapakita kung gaano kaplanado ang insidenteng ito. Ayon sa PNP, ang 14-year-old na si Nash ay nagpalit ng magazine habang nagpapaputok. Ibig sabihin, hindi siya nagkataon lang na may baril. Naghanda siya, nagdala siya ng extra magazine. At sa crime scene, 40 empty shells ang na-recover ng mga investigador. 40 bala. Sa loob ng isang silid-aralan, na puno ng 40 hanggang 50 estudyante. Ayon sa PNP, ang mabilis na pagtugon ng mga pulis na nakarating sa loob ng less than 2 minutes ay nakatulong na maiwasan ang mas malaking trahedya. Sinabi mismo ng PNP, God forbid, what else could have happened if we couldn't respond immediately? In the classroom, there were 40 to 50 students. 3 ang namatay.
13 ang nasugatan. Pero kung hindi naging mabilis ang pagtugon, mas marami pa sana ang maaring namatay. Ngayon, ang dalawang suspek ay CICL o Children in Conflict with the Law. Dahil sila ay menor de edad, sila ay hindi direktang napunta sa regular na kulungan. Ayon sa DSWD o Department of Social Welfare and Development, ang dalawa ay na-turnover sa City Social Welfare and Development Office ng Tacloban City. Sila ay nasa ilalim ng intervention at rehabilitation ayon sa ating Juvenile Justice and Welfare Act. Pero narito ang tanong na itinatanong ng maraming tao. Sapat ba ang rehabilitation para sa dalawang batang pumatay ng 3 tao? Ayon sa PNP, ang investigasyon ay patuloy at lahat ng angkop na kaso ay ihahain ayon sa batas. Ang koordinasyon ng City Police Office, Office of the City Prosecutors at Department of Justice ay patuloy para matiyak na ang hustisya ay maihatid para sa 3 estudyanteng nawalan ng buhay. At ang motivation. Ayon sa initial investigation, ang dalawang suspek ay nabully ng kanilang mga kamag-aral. Iyon ang naging dahilan, ayon sa mga unang impormasyon. Pero sinabi rin ng PNP na sila ay naghahanap ng lahat ng posibleng motibasyon. Kasama na doon ang posibilidad na nag-imitate ang mga suspek ng mga school shooting sa ibang bansa, lalo na sa United States. Dahil ang 14-year-old na si Nash ay nakitang nagsuot ng KMFDM t-shirt, ang parehong damit na suot ng mga suspek sa ilang school shootings sa Amerika. Bilang tugon sa insidenteng ito, ang Chief PNP General Jose Mabuhay Chiquito Malayo Artates Jr. ay nag-utos ng mga hakbang para mapalakas ang seguridad sa mga paaralan. Sinabi niya, "I therefore direct all police commanders to strengthen police visibility around schools, intensify preventive patrols, conduct security assessments, and sustain close coordination with school authorities, local government units, parents, and community stakeholders." Pero narito ang katotohanan na kailangan nating harapin. Sinabi mismo ng PNP, "We understand that there is not enough budget for X-ray, metal detectors, hiring of security guards. Kulang ang budget, kulang ang seguridad, kulang ang monitoring, at ang resulta, 3 estudyante ang patay." Kaya ang solusyon na inaalok ng PNP ay hindi lang tungkol sa mga baril at seguridad, kundi tungkol sa komunidad. Mas malapit na koordinasyon sa mga barangay, mas aktibong pakikilahok ng mga magulang, mas mahigpit na monitoring ng social media ng mga estudyante. Dahil kung may nakakita sa mga violent videos na na-post ng 14-year-old na suspek at kumilos agad, maaaring naiwasan ang lahat ng ito. 3 estudyante, 3 pamilya, 3 buhay na hindi na mababalik. At sa gitna ng lahat ng ito, ang pinakamasakit na katotohanan, ang mga baril na ginamit sa pagpatay ng 3 inosenteng bata ay hindi dapat nandoon. Ang policewoman na may-ari ng 9mm Glock ay may responsibilidad. Ang security agency na may-ari ng caliber .38 ay may responsibilidad. At tayong lahat, bilang mga miyembro ng komunidad, bilang mga magulang, guro at kapitbahay, tayo rin ay may responsibilidad. Dahil kung may nakakita sa mga red flags at kumilos agad, 3 bata sana ay buhay pa ngayon. Kaya sa susunod na makakita ka ng red flags, sa social media man iyon, sa pag-uugali ng isang bata o sa kahit saan, huwag nang magatubili, kumilos ka agad. Dahil ang isang aksyon mo ay maaaring magligtas ng maraming buhay. Ano ang nararamdaman mo sa nangyaring ito sa Tacloban? Ano sa tingin mo ang dapat gawin ng gobyerno para maiwasan ang ganitong insidente sa hinaharap? I-comment mo sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aming mga balita. Salamat sa panood.